Isang magandang hapon ang ating ipinapaabot dito po sa lugar ng Armenia, Oson, Masbate. Ay akin pong ipinapaabot sa inyo ang isang pagbating sa hapong ito. At sa oras na ito, tayo po ay narito sa pahayag ng katotohanan. Ang programa ng Hilltop Media Ministry ay ipinapaabot po ang mabuting balita. Sapagkat dito po sa libutan, narin po ang mga masasamang balita, ang laman ng mga pahayagan at mga telebisyon. Sa oras na ito, tayo po ay dadako at bago tayo dumako sa ating presentation, ay tayo muna ay yumukod sa ating pananalangin. Dakilang Diyos at makapangyari. Sapagkat marami po ngayon ang ipinangaral ang Ebanghelyo, ngunit ating pong titinan ang banal na kasulatan na ito po ay meron po mga karakter para po dito. Mga kaibigan, sa ating kapanahunan ay puno na po ang salibutan ng tinatawag nating pandemya. Ang salibutan ay lumanas ng mga salot na ito po ay tinutukoy dito sa banal na kasulatan. At ang unang talata na aking babasahin dito po sa Revelation chapter 14 ay nakasaad po dito sa ating pag-aaral na ito po ang mabuting balita. Ang sabi po sa chapter 14 verse 6, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at mga wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang Kaniyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Verse 8, ang sabi po rito, at ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod sa nagsasabi, naguho ang dakilang Babilonia, na siya nagpainom sa lahat ng bansa, ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. Verse 9, at ang ibang anghel ng pangatlo ay sumunod sa kanila ng nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ito po ang resulta, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asopre sa harapan ng mga banal ng hell at sa harapan ng Kordero. Yun po mga kaibigan ang isang pabalita na aming dala-dala upang ang tao sa buong sanlibutan ay mapabalitaan at makatanggap ng katotohanan at lalo tigit ang kaligtasan. Sa oras na ito ay narito po tayo sa tinatawag na pandemya. Titignan po natin dito sa aklat na may pamagat na pag-asa para po ito sa ating panahong maligalig. Sabi po rito, sa kabanatang 1, mga pandemya, salot at propesiya. Ang mundo natin ay nakaranas ng krisis sa mabilis na lumaganap, isang mabilis na kumilos na virus na puminsala sa iba't ibang bansa na simbilis ng kidlat. Binago ng coronavirus ang buhay ayon sa pagkaalam natin. Ang COVID-19 ay isang uri ng pandemya o di kaya pamilya ng virus na hindi pa natin nakita noon. Sa kasalukuyan ay nagmamadali ang mga mananaliksik para makabuo ng mga bakuna na subok at aprobado ng siyensya para sa mabilis na pagkalat ng virus na ito. Sa kasagsagan ng pagdami ng virus, sarado ang mga international border. Ang mga parlan ay nasuspindi. Ang mga klase ay sinara po ang mga klase sa mga school. Ang mga manggagawa ay pinagtatrabaho na lamang sa tahanan. At sarado ang mga kainan, lalo tigit ang kamaynilaan. Sarado ang mga sinihan, mga party at iba pang lugar ng libangan. Kansilado ang mga paligsahan sa laro at malaking kumbensyon. Sinasabihan ng mga tao na iwasan ang pagtitipon ng higit sa 10 na individual. Ang social distancing ay naging karaniwang tema sa pabalita. At ang sabi po inilagay ng ehensya ng gobyerno ang lahat ng lungsod na isang lockdown. Lockdown dito, lockdown doon. Sa ibang bansa na puno ang mga ospital, bumagsak ang international market. Pagkatapos, ang sabi rito ay biglang tumaas ang bilang ng mga walang trabaho. Yung po mga kaibigan, nangingibabaw sa loob ng maraming buwan ang mga balitang tungkol sa coronavirus. Tinutukan ito ng mga international at lokal na media outlet
araw-araw itong itinatampok na unang pahina ng mga pahayagan. Nagkaroon tayo ng araw-araw ng mga tagubilin at pagbabalita mula sa buong mundo sa maliit madaling makahawang virus na ito. Kung minsan, mas marami pa ang ating nagiging mga katanungan kaysa mga kasagutan. Marami sa mga ito ang patungkol sa mga tema, tungkol sa mga relihiyon. Sa puso natin ay naghanap tayo ng mga maraming kasagutan. Sabi po rito, ang mga sagot sa mahirap na mga katanungan. Dahil sa paglaganap ng pandemyang ito, ang katanungan ay nasaan ang Diyos sa lahat ng mga ito? At ang COVID-19 ba ay kanyang paghatol? O isa lang kayang nagkaroon at di mapigil na virus? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga salot na pandemyang ito? Ito ba ay senyalis ng katapusan ng mundo? May pag-asa pa bang maaring makamtan? Pag-asa para sa ating mga personal na buhay, mga pamilya, mga anak, at ang ating mundo. Tinitiyak ko sa iyo na hindi ang Diyos ang may akda nito ng mga pagkakasakit. Tingnan po natin ang unang kapitulo ng Biblia pagkatapos ng paglikha. Tiningnan ng Diyos ang buong mundo at inideklarang ito'y napakabuti. Sangayon po sa chapter 1 verse 31 ng Genesis. Lumikha siya ng proyektong ito na perpektong mundo na wala isang bahid ng karamdaman. Walang mga virus, mikrobyo o bakterya pa man. Walang pagdurusa o kamatayan. Hindi bahagi ng kanyang orihinal na plano. Ang pagkakasakit, ang kanyang plano ay para mapuno ang lupa ng mga taong masasaya, malulusog, at lalo higit ang pagpapakabanal. Ang kasalanan ay maluluob, ay pumasok sa ating mundo sa pamagitan ng anghel na tinatawag na Lucifer. Siya ay nakasisilaw, nagniningning, nilikhang perpekto ng Diyos, ngunit naghibag siya laban sa prinsipyo ng kanyang pamahalaan sa langit. Matagal ng panahon ang lumipas. Ito ay nihulog ng anghel na sa likod ng lahat ng pagdurusa ito sa ating mundo. Nilikha ng Diyos ang bawat nilalang na may kalayaang pumili. Kung alisin ito ay maalis din ang kalayaang magmahal. Kung walang pag-ibig, kakaunti ang kahulugan ng buhay. At kung walang pag-ibig, hindi posible ang tunay na kaligayahan. Pinili ni Lucifer ang daan ng pagkamakasarili kaysa daan ng pag-ibig. Kaya ngayong hapon, ang sabi po rito sa ating pag-aaral, ang mga lingkod ng Diyos ay tinatawagan upang tayo po'y manumbalik sapagkat tayo po ay nakarinig na ng pabalitang ito. Nang sabi rito ay tayo po'y manumbalik sa Kanya at tayo'y sumamba lamang sa gumawa ng langit at ng lupa. Ito ang mga tunay na pabalita. Sa mga lingkod ng Diyos na dapat ang pag-asa natin ay naroon lamang sa Panginoon, ay ito po ang dapat mangyari. Na ang ating buhay dapat mailagak natin sa ating Panginoon. Ano po ang sabi rito? Titingnan po natin ang sulat ni Propeta Isaias. Ang Propeta Isaias ay sumulat po para po natin malaman na ang tao ay dapat na maratnang ng Panginoon na isang malusog. Sabi po rito, Isaias 56, sapagkat ito po ang programa ng ating Panginoon na ang tao ay dapat ang kalusugan ay importante sa lahat ng oras. Ganito po ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng katulan at magsigawa ng katuwiran sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katuwiran ay mahahayag. Sino po yun? Ang dapat na datnan na malulusog at dapat niyang iligtas. Ito po sa verse 2, mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na naghahawak dito, nangingili ng araw ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-ingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Yun po mga kaibigan, na kung kaya ang pandemyang ito ay itinuring na isang salot dahil lang po sa kasalanan na pumasok sa sanlibutan. Ito'y hindi panukala ng Diyos, kundi panukala ng kaaway na upang ang tao ay kanyang malinlang at marami milyon-milyon na mga tao na kanyang nalinlang at sa ating kapanahunan sa ngayon, naranasan natin ang pandemyang ito. Na kung kaya sa Pilipinas ay ilang libo po ang nangamatay. Na kung kaya ang panawagan sa atin sa ngayong hapon ay tayo manumbalik sa Kanya. Pagkatapos ang sabi po rito sa mga gawa 3:19, kung inyo pong titingnan, dito po sa bagong tipan, atin pong titingnan ito sapagkat ito po ang
isang lingkod ng ating Panginoon na dapat malaman, makilala ng buong sanlibutan. Sabi po dito sa 3:19 ng mga gawa, kaya nga mangagsisi kayo at magbalik loob kayo upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon, magsilting ang panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng ating Panginoon. Yun po ang isang pangako ng ating Panginoon. Ano pa po ang kanyang pangako sa John 14? Meron po sinasabi dito sa John 14 na ang mga tao ay naglumihanan sa kapanahunan natin na wala na pong pag-asa, kundi ang lumipas itong pandemyang ito. Ngunit ang Panginoon ay meron siyang sinabi po dito sa aklat ng Juan. Tingnan po natin ang pagkasabi po dito sa aklat ng Juan. Kapitulo 14 ng aklat ng Juan. Sabi po rito verse 1, huwag maglumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y aking tatanggapin sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay doroon. Ito po ang isang pangako ng ating Panginoon sa panahon ng kaligalgan dito sa sanlibutan na puno ng salot at kapamakan, ay ang pangako ng ating Panginoon ay magbalik loob lamang tayo at magsisi tayo sa ating lahat ng ating kasalanang nagawa, na ito po ay sanhi ng kasalanang ginawa ng ating mga magulang na tinukso ni Satanas na upang ang tao ay kanyang malinlang. Sa hapong ito, ang isang panawagan na dapat lamang sa atin mga kaibigan na narito sa lugar ng Armenia to say thank you, O Lord, for this great opportunity that we worship you in the truth and the spirit. Thank you, loving Father, for this great assurance that you accept our humble prayer. Bless all the people who heard this word. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Salamat po at magandang hapon sa inyong lahat.